Napansin mo ba lately, nagkalat sa Facebook ang mga groups at pages na ang trip lang, Tagalog versus Bisaya. Tignan mo naman tong group na to na may pangalan na Tagalog Bisaya Online Rambulan. Ang members, 226,000. Tapos ang katutak na mga memes ang makikita. Itong meme na to, ang sabi, ito daw ang itsura ng barong Tagalog. Ito naman kapag barong Bisaya. Ang banat naman ng isang Bisaya na nagpost, Kala ko basura, mga bahay pala ng Tagalog. ang banat naman ng isang Tagalog, ito daw ang mga Bisaya pag first time sa mall. Grabe nga yun. Nako, memes dito, memes doon. Dati biruan lang, pero ngayon parang tumitindi na ang iringan. So bakit nga ba may ganitong tensyon? Tara, himayin natin. Alam mo bang hindi lang sa Pilipinas nangyayari ito? Unang-una, yung ganitong klaseng regional feud nangyayari din sa ibang bansa. Si Spain, meron ding iringan ang mga Catalan at Kastila dahil sa wika at kultura. Sa India naman, madalas may bangayan ng mga Hindi speakers laban sa Tamil. Kahit nga sa China, matagal nang may stereotype laban sa mga taga-probinsya kumpara sa mga taga-Beijing o Shanghai. Ibig sabihin, normal ito kapag ang isang bansa ay maraming wika at kultura. Pero sa atin, lalo itong lumalalim dahil sa history, media at politika. Alam nyo ba na may mahigit na 170 na wika sa buong Pilipinas? Pero pagkatapos ng independence natin, ang pinili ng gobyerno bilang base ng national language ay Tagalog, na kalaunan ay tinawag na Filipino. Para sa mga hindi Tagalog-speaking regions tulad ng Visayas at Mindanao, parang sinabi nila noon, hello, paano naman kami? Kaya maraming Bisaya ang nakaramdam na na-left out sila. Imagine, isang buong bansang may iba't ibang boses, pero iisa lang ang pinakikinggan. Natural, nag-ugat yan sa resentment. Pero hindi lang itong usapin ng lengguwahe, pati politika. Kilala ang term na Imperial Manila kasi halos lahat ng power concentrated sa National Capital Region. Nandun ang Malacanang, Senado, Kongreso at mga departamento ng gobyerno. Ang kapangyarihan kadalasan nasa Luzon. Kaya sa Visayas at Mindanao, may pakiramdam na laging nasa gilid lang sila ng national decision making. Kaya naman mula nang naging presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pakiramdam nila nagkaroon sila ng representation sa highest position ng bansa. They felt empowered, they felt represented. Kaya wag na magtaka kung bakit ganun na lang sila kasolido sa pagsuporta sa kapwa nila Bisaya. Maliban dyan, isipin nyo to, mula budget allocation, infrastructure projects, hanggang media coverage, kadalasan mas malaki ang napupunta sa NCR kaysa sa ibang rehiyon. Ito rin ang dahilan kung bakit lumakas ang regionalist movements o yung mga nagtataguyod na dapat pantay ang pagtrato sa lahat ng rehiyon sa bansa. Sumulpot din ang mga separatist sentiments o yung mga taong naniniwala na dapat ihiwalay na ang Luzon sa Visayas at Mindanao. Maliban sa politika, andyan din ang factor ng cultural at regional pride. Kumbaga sa pelikula, ang bida lagi Tagalog. Sa politika, business, showbiz, halos lahat nasa Maynila. Kaya ang mga Bisaya, proud sa sarili nilang kultura at wika, pero madalas na may misrepresent. Yung ibang mga tao nga ini-stereotype pa ang mga Bisaya bilang probinsyano o comic relief lang sa TV. Siyempre, nakakainit talaga ng ulo yun. Kaya nagiging kami versus sila ang dating. Pagdating naman sa media representation, kung pag-uusapan ng mainstream media, ABS-CBN, GMA, mga pelikula, karamihan Tagalog. Kaya maraming Bisaya talents pinipilit tanggalin o in-neutralize ang accent para sumikat. Kung hindi, lagi silang supporting role. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit may frustration at galit. Pero kailangan din natin i-recognize na unti-unti na rin nagkakaroon ng representation ng mga Bisaya. Andiyan si Melay Cantiveros na mayroon ng sariling comedy talk show named Kuwan on One na Bisaya mismo ang gamit na lingwahe. Dahil sa mga rason na yan, ngayon sa social media, mas lumakas ng ingay ng bangayan. Mga Tagalog users, ginagawang biro ang Bisaya accent. Yung mga Bisaya users naman, bumabawi ng memes laban sa mayabang na taga Maynila. Ang dating na sanang lighthearted na banter, biglang naging tribalism. At dahil viral ang lahat ng bagay ngayon, lalo itong umiinit. But here's the truth. Ang bangayan na ito ay hindi universal. Sa totoong buhay, maraming Tagalog at Bisaya ang magkasama sa pamilya, trabaho at negosyo. Peaceful at masaya. Ang nakikita natin online, madalas amplified lang ng stereotypes at memes. At ang ugat talaga nito, representation, respeto at inequality. Hindi mismong wika ang problema, kundi yung pakiramdam na may nauuna at may natatabunan. Kaya mga kamag-ano, Tagalog man o Bisaya, pare-pareho lang tayong Pilipino. At tandaan, ang tunay na kalaban natin ay hindi kapwa Pilipino, kundi korupsyon at yung mga buhaya na pareho nating ayaw. Mapatagalog man yan o Bisaya. Kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel.
Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.